Ito'y tinatawag na airborne, no? So, kaya sa droplet, no? Sa pagsinga, sa pag-ubo, maaaring doon mag-spread yan. Yung sinasabi natin, it's in the air eh. Kaya lang it's a matter kung gaano kalakas ang resistensya ng katawan mo. Pag ba marumi yung environment, doon ang gagaling ang tuberculosis? Mahirap kasi natin i-qualify na maduming environment. Kasi kahit malinis ang environment eh. For example, malinis ka yung kwarto pero may TB yung pasyente, chronically exposed ka, ikaw ang nag-aalaga, nasa droplet yan eh, nasa hangin. Pwede ka maawa. No? So kung maubuhan ka, maatsingan ka. Yes. At saka yung chronic exposure. Hindi naman sinasabing once ka lang talagang matitibi ka na. But rather, it can be yung palagi mong kasama sa kwarto, maaari ka ma-expose nun. Yung pag nagsishare kayo ng kutsara, ng not baso? necessarily. As long as yan. At as long as sinugasan ng gusto, at the same time, meron lang period na magiging nakakapanghawa siya, particularly kung hindi pa nagagamot. Pero once na naggamot yan, after 2 weeks, hindi na siya nakakahawa. Ganoon. So, hindi totoo sinasabi nila na kapag pagaling ng araw, doon pa mas nakakahawa raw, may TB. No, hindi. Yung initial period na within 1 to 2 weeks, pero after nag-start ng treatment na hindi niya nakakahawa. Tapos ang TB nasa lungs lang ba o kumakalat sa ibang bahagi ng katawan? No, it can go any part of your body. No? Merong TB of the brain, TB of the kidney, TB, yun, very common is TB of the lungs, kahit TB sa buto, meron din. Ibig sabihin ay isang bakterya to na pwedeng kumalat? Yes, Kaya pala kapag hindi mo ginamot, pwede nga mag-spread ito sa ibang bahagi. Magkakaroon ng TB meningitis, lalo sa bata, maaaring umakyat yan hanggang sa utak, TB meningitis. Pero kanina sabi mo to, kahit nagamot na, pwede umulit pa yung TB. Bakit once bumagsak ang immune system, kasi it could be a dormant lang eh. Pag bumagsak ang system ulit, ang immune system, talagang maaaring bumalik siya at bumalik. Ang madalas na tinatanong dito, lalo na ng mga nag-abroad, yung maalis daw ba yung peklat dahil sa TB? Sorry to say, pero hindi na. Talagang forever nandoon. Minsan nga sinasabi, kailangan kong uminom ng gatas para hindi makita yung peklat. Pag in-x-ray ka? Pero wala akong epekto yun. Okay. Pag ba may peklat, hindi ba tinatanggap? Well, depende kung saan ka pupunta. Depende kung saan ka pupunta. Pero kasi nga, Pilipino generally, mahina ang baga in the first place. No? Kaya yung peklat na yun, that's really an issue. Ang dami nagtatext sa akin, Doc, paano mabubura yung peklat ko sa akin baga? No? Kung pwede lang sanang burahin ng eraser. Kaso hindi pwede. Talagang forever na yung nandoon. And then, there are cases also na hindi nila alam na nagkaroon silang tuberculosis. May mga pasyente kasi, ngayon, meron akong pasyente gano'n, no? Wala siya nararamdaman, nag-uubo lang pero walang bahid ng dugo, no? Pero nag-worry, lang siya, nagpa-check up, nagpa-x-ray, tapos may nakita. Pagkatapos ngayon, pero asymptomatic yung pasyente, kasi malakas ang resistensya niya. And then, hindi pa satisfied, sputum examination, which is more specific, no? Kaya yung tuberculosis test, no? Sputum examination, may nakita, tuberculosis. Pero, walang nararamdaman yung pasyente. Hindi siya nag-uubo, hindi naglalagnat. Wala. Ito yung mga atypical type of tuberculosis. And then, common din to sa mga diabetic patient. Maaaring wala na nararamdaman pasyente, pero pag nag-sputum examination, ay meron. Naku, anong pwede nilang gawin? Kung kunyari makita na nga may talagang TB. Kapag ganun, treatment na talaga. Yung 6-month treatment. Can be yung tinatawag nila combo. I think mga 3 types of antibiotic ang binibigay, which in extreme cases ay nakakasira ng either the kidney or the liver. So, meron bang natural na pamamaraan para gamutin ang TB? Ako, I would say, isusupplement na lang natin. Palakasin na lang yung resistensya. At saka meron ding pampatay ng TB bacillus na natural. Pero even then, gagamitin ko pa rin antibiotic. Kasi there's a chance na pag napabayaan tuberculosis, pupunta nga sa ibang parte ng baga na ay parte ng katawan natin, organ, no? Pero ang problema din kasi minsan, no? Halimbawa, nag-treat na sila ng TB, 6 months na meron pa rin, nandun pa rin. Mag-extend yun ng 8 months, no? And then, hindi pa rin gumagaling. Kasi hindi nababalanse. Inom sila ng mga antibiotic na napakalakas. At the same time, itong mga antibiotic na to ay nakakapatay naman ng ating atay o kidney. Mas bumabagsak ang immune system. Kaya dapat binabalanse yan. Palakasin ang immune system at the same time ay meron kang antibiotics. So habang ikaw umiinom ng antibiotics, may pampalakas ng resistensya. Yes, dyan pumapasok ang iba't ibang food supplements. Like, katulad ng
isa sa nakakapatay din ng TB which is natural is yung pamilya ng bawang, sibuyas at luya. Bawang, sibuyas, luya. Yes, Dapat natural raw? antibiotic yan. Dapat It hilaw? can be raw, it can be sa pagkain. Okay. So, dapat araw-araw may Yeah. sahog kang bawang, Bawang, sibuyas, sibuyas at luya. at saka luya. That can help also to kill the bacteria. Mhm. Pangalawa, even sinta, nakakatulong yan. Serpentina. Serpentina, nakakatulong yan. Then, pangalawa, yung to boost the immune system, ang pasyente should take more of the beta-carotene na pagkain. Saan mo makukuha yung beta-carotene na pagkain? Yung natutunan natin elemental tayo, green leafy and yellow vegetables. No? So yun, balanse, palakasin ang baga at the same time ay patayin yung puksain yung bacteria. Then another thing na nakatutulong is syempre noong una kasi pag sinabi na diagnose with tuberculosis, pumunta ka sa tabing dagat o kaya naman dito sa maraming puno o sa probinsya, di ba? Yun ang usually recommend. Why? Kasi mas mataas ang oxygen content ng hangin on those areas, no? So nakakatulong na mas maraming oxygen, no? Kasi kailangan yun deep breathing, cleansing palagi ng baga which entails yung deep breathing. Ang exercise ba makakatulong sa isa may tuberculosis? Kasi pag nag-exercise ka, nag-deep breathing ka rin nun. Oo. Kaya lang, kailangan yung nilalanghap mo. Walang chemical. Siyempre. Hindi polluted. Kaya kung maaari. That could be one thing. Kung polluted palagi yung environment, nakakause ng tuberculosis yan. The same principle. Kasi nga humihina ang baga mo kapag ganoon. Ang baga natin, mahirap palitan yan. Hindi napapalitan. Natutunaw pa nga siya. Ang term doon is atelectasis, no? Natutunaw pa. Pero ang tuberculosis ba, pwede mauwi sa cancer? No, hindi. So talagang yun lang, yung bacteria lang talaga ang problema mo dyan. Ang mahirap But it can cause death, ang tuberculosis. Nakakamatay yan. Marami pa rin namamatay sa tuberculosis. Napapabayaan particularly. Oo,